Itong liham na ito, hindi natin alam kung ano ang isinulat ng Ginoo. Pero sa tingin ko, maaring may ideya siya kung paano ito haharapin. Alam mo ang kalagayan ng mga Hudyo pagkatapos ng Holocaust o parang ganon. Eding Rebbe ay nakausap na siya ng personal, alam mo. At minsan kapag may mga tanong ang mga tao, inuulit nila ang kanilang tanong. Mukhang inuulit lang din ng liham na isinulat niya ang parehong tanong. Nang magkita sila ng Rebbe, sinabi niya na hindi tumagos sa kanya ang sinabi ng Rebbe, kaya sumagot ang Rebbe. Ulitin ko ang aking mga pananaw. And yung unang bagay na sinabi niya, ang unang ponto na binanggit niya, na isang ponto rin na madalas sabihin ng Rebbe sa maraming liham, ay na kapag may apoy na nagliliyab, hindi mo muna sinasala ang tubig bago mo ito gamitin para apulahin ang apoy. Sa ibang salita, ito ay isang critical na sandali, isang emerhensya, at kapag may emerhensya, kailangan mong kumilos agad-agad, hindi na iniisip ang pagiging perpekto o mataas na kalidad ng trabaho. Kailangan mo lang apulahin ang apoy. At ang pangunahing punto ng Rebbe dito ay na ang mga Hudyo ay sa kasamaang palad ay dumadaan sa ganitong situation. Nasusunog ang bahay ng mga Hudyo, ito ay pagkatapos ng Holocaust na sa totoo lang ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Sa kasamaang palad, marami na tayong Hudyo na wala at patuloy nawawala dahil sa assimilation. At dahil dito, ang focus ay kailangang mapunta sa paglahok ng mga Hudyo. Ibig kong sabihin, makikita mo na ito talaga ang buong kilusan ng Chabad ngayon. Hindi nito ganap na nailalarawan ang buong kilusan ng Chabad. Halimbawa, ang Yutes Kislev ay malaking bahagi ng kilusan ng Chabad, na talagang pilosopiyang Hasidic na siyang gumagabay sa lahat, ngunit isa sa mga mahalagang bunga ng pilosopiyang Hasidic ay ang pag-aalaga sa kapwa Hudyo, kapwa pisikal at espiritual. At pagkatapos ay binigyang diin lang ng Rebbe ang pangalawang punto sa pagsasabing habang pinapatay tayo ni Hitler sa pisikal na paraan. Merong spiritual na Holocaust na nagaganap, spiritual na krematoryo ayon sa Rebbe at gamit ang mga termino ng bahay ng Israel ay naglalagablab. Ang mas batang henerasyon ay karamihan ay nakulong at dahil dito at ang panganib at ito ay isang napakahalagang punto na talagang dapat nating maunawaan at simulang isabuhay. Mas mabigat ang panganib ng espiritual na krematoryo kaysa sa pisikal na pagpatay ng lahi. Mahirap minsan maintindihan ang pahayag na ito kaya gusto ko itong bigyang diin. And nation, may isang tao na kinitil ang buhay sa pisikal at may isang tao na winasak ang buhay sa espiritual. Ibig sabihin, patuloy silang nabubuhay sa pisikal pero wala na silang buhay espiritual. At sinasabi ng Rebbe ng Marin na direkta nating makukuha mula sa Torah maraming mga turo na ganito, na dun. Mas mahalaga ang ating espiritual na kalagayan kaysa sa ating pisikal na kalagayan dahil ano nga ba ang halaga ng ating pisikal na kalagayan kung wala tayong malusog na espiritual na kalagayan? Kailangan itong pag-isipan kung gusto mong tawagin itong pagmumuni-muni. Pero ang pagmumuni-muni ay simpleng pag-iisip lang, pag-iisip tungkol dito, pag-iisip tungkol sa ideyang ito. Ang dahilan nito ay dahil sa mga epekto nito. Sa madaling salita, gagawa tayo ng mga desisyon, ang mga desisyong gagawin ng isang tao. Kapag talagang pinahahalagahan nila ang espiritual na kalusugan ng higit sa pisikal na kalusugan, hindi ko sinasabing ipapalit ito dahil mahalaga rin ang pisikal na kalusugan. Tama? Mas mahalaga pa sa pisikal na kalusugan ang paggawa natin ng kakaibang desisyon. At kung pagmamasdan mo lang, halimbawa, ang mundo sa paligid natin sa ating makabagong panahon, masasabi ko na isa sa mga malaking hamon natin ngayon ay masyado tayong nahuhumaling sa pisikal na kasaganaan. At kung ito man ay, alam mo na, kung natutugunan ang ating mga pisikal na pangangailangan, pero lalo na sa kanluran, mas pinagtutuunan natin ang mga pisikal na luho. Tama ba? At ang nakikita nating resulta niyan, tiyak na nakikita natin ito sa, sabihin na nating, mas batang henerasyon, kung ano man yon, siguro ilan sa atin, alam mo na, depende kung saan nating ilalagay ang hangganan doon. Pero masasabi ko na ang mga anak natin, sigurado, ay kabilang sa mas batang generation, tama ba? Dahil mas bata sila kaysa sa atin, sa mas batang generation. Nakikita natin na sila ay labis na hinahamon, malaki ang hamon, at delikado pa nga sa totoo lang, emotional silang labis na sinusubok. At iyon ay dahil binibigay sa kanila ang lahat ng kailangan nila pisikal, pero hindi nila natatanggap ang kailangan nila espiritual. At madalas itong nangyayari.
At kapag wala silang pananaw sa buhay, wala silang focus sa buhay, at ang pangkalahatang gabay nila ay materialistiko. Tama ba? Ibig sabihin, wala silang spiritual na pananaw at paglapit sa buhay. Dahil dito, nagdudulot ito ng iba't ibang uri ng malalaking, masasabi kong seryosong hindi kalusugan. Maaari ko pang ipaliwanag ang nararanasan ng maraming kabataan ngayon na dati namang wala, alam mo yon? Napakalaki ng pagtaas ng kaso ng pagpapakamatay. Napakalaki rin ng pagtaas ng kaso ng pagkabalisa. Lahat ng mga bagay na ito ay direktang konektado sa ating espiritual na kalusugan. At kaya't itinuturo ito ni Rebbe sa taong ito at sasabihin ko rin ito. Gayon din na marami mga tao, individual at maraming organisasyon na sumusubok tumulong sa problemang ito ay naglalabas ng iba't ibang uri ng solusyon. Kadalasan ay ayaw nilang tanggapin ang solusyon na meron tayo bilang mga Hudyo at iyon ay ang Torah na tayo ay mga kinatawan ng Diyos sa mundong ito. May dahilan kung bakit tayo nandito, hindi lang para sa sarili, kundi para tuparin ang layunin ng ating pagkakalagay dito. Lahat ng ito ay mga napaka-fundamental na bagay na ayaw talakayin ng karamihan. Alam mo, maraming tao ang ayaw pag-usapan ito, pero doon talaga matatagpuan ang sagot. At yun talaga, parang sa tingin ko, ang sinusubukang iparating ni Rebbe sa taong ito. Ngayon, nasa pahina 76 na tayo tungkol sa pagliligtas ng buhay. Lahat ng nabanggit ay sa pag-asang ikaw ay mabait. Ang pagpaparaya ay siyempre hindi nilalayon, huwag naman sana bilang isang panunumbat o pagtatalo. Gusto ko lang maintindihan paano nagiging posible para sa isang binatang nagmamasid sa paligid niya na mahulog sa ganitong maling akala. Ipinapahayag ng Rebbe ang kanyang, madalas gawin ito ng Rebbe sa mga liham na interesante. Ipinapahayag niya ang pagkabigla o pagkagulat na talagang nararamdaman niya. Siguro kaya niya ito ipinapahayag. Alam mo, matalino kang binata at paano mo hindi nakikita yon? Dito nagkakaroon ng problema. Hindi ka malilinlang ng pahayagan araw-araw para isipin mong normal ang lahat. Ngayon, sinusulat ito ni Rebbe. Anong taon nga ba itong liham? Sandali, balikan ko sa simula. 1964 pala ito. Sige, nandito na tayo. Ano tayo ngayon? 60 taon na ang lumipas, tama? 60 taon na ang lumipas, matagal na yon. Ano yon? 3 henerasyon na siguro? O parang ganon? 60 taon na ang lumipas at ang mga salitang ito ay kasing halaga pa rin ngayon gaya noon. Ang pinagkaiba lang, gagawa tayo ng blog o website araw-araw, hindi pahayagan. Hindi mo pwedeng lokohin ang sarili mong ayos lang lahat. Ang mga ulat tungkol sa kabataang nagkakasala at krimen, ang pagiging mapusok ng mga estudyante sa kolehiyo na marahil, sa palagay ko, ay mas mataas pa ngayon pero hindi na natin ito nakikita bilang masyadong mapusok. Nasanay na lang tayo. Ibig kong sabihin, makikita mo na ang pagiging mapusok ng mga estudyante sa high school, huwag na nating pag-usapan ang mga nasa kolehiyo. Ang patuloy na pagtaas ng intermarriage at assimilation ay isang hamon sa matinong pag-iisip ng kabataang lalaki. At dapat itong magsilbing udyok sa kanya na gumawa ng isang practical na bagay sa halip na magpakasangkot sa isang abstraktong paksa ng pananaliksik na sang-ayon naman ang lahat ay maaaring ipagpaliban muna sandali. Ang mga binata o dalaga sa kolehiyo ay hindi pwedeng maghintay dahil kung maghintay pa ng 2 o 3 taon, nakaalis na sila. Kung hindi agad matulungan at magabayan, baka matangay ito ng pag-aasawa ng ibang lahi at pag-aangkop at tuluyang mawala, sana hindi mangyari. Mahalaga para sa akin na direkta magsalita si Rebbe at pinahahalagahan ko ito dahil tumatama agad. Walang kalituhan sa punto na sinasabi niya na talagang tumatagos sa akin. Alam mo, may isang tao na kilalang kilala sa mundo ng Jewish Federation. Ito ay noong, nakalimutan ko na kung anong taon niyon, siguro 1969 sa tingin ko, ganun nga. Siya ay sa tingin ko kasali siya sa UJA. At maalala ko rin ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Gordon Sachs.
Sinulat niya talaga ang isang libro tungkol kay Big sa dulo ng kanyang buhay. Tungkol sa mga dakilang leader na nakilala niya sa buhay, may tig-isang kabanata para sa bawat isa. Isa rito ang Rebe na kanyang pinalaki. Sa tingin ko hindi. Siya ay pinili bilang isang batang adulto, siguro ay nasa huling bahagi ng kanyang 21 isang batang lalaki, pero siya ay maimpluwensya at may talento na. And siya yung napiling magbigay ng keynote sa tingin ko sa UJA. Pambansang komperensya yata yon. Hindi ko na matandaan ng detalye. At ang buong talumpati at hypothesis niya ay dapat nating gawin ito. Naisip niya ang isang paraan kung paano sila makakalikom ng milyong-milyong dolyar na noong dekada 1970 ay mas malaki ang halaga kaysa sa 1,000,000 dolyar ngayon. At sa ganong paraan, makakalikha sila ng isang uri ng pondo na makakapagpondo ng isang pananaliksik. Sa pananaliksik, matutukoy nila kung paano matutulungan ang pagkakakilanlan ng mga Hudyo o katulad nito. At inasikaso ng Rebbe, narinig ng Rebbe ang tungkol sa talumpati o kung ano man yon, at inasikaso ng Rebbe na makapunta siya upang makita ang Rebbe. Nagpulong sila at masipag nagtrabaho si Rebbe. Alam mo, sinubukan niyang magkaroon ng impluensya sa kanya, hindi masyadong naging matagumpay, pero sa esensya, ang sinasabi ng Rebbe sa kanya ay eksaktong katulad ng sinusulat niya rito, halos pareho ng nilalaman ng sulat na ito. Sabi niya, sinasayang mo ang pera sa pananaliksik para lang makaisip ng ideya na magliligtas sa mga Hudyo. Bakit di mo subukan? Sabi niya, nag-alok si Rebbe na may makakasama ka sa pag-aaral. Torah, sige, kaya mas marami ka talagang malalaman tungkol sa Torah at malalaman mo rin kung ano talaga ang solusyon sa problema. At makatipid ka ng milyon-milyong dolyar na gusto mong gastusin sa pananaliksik at ilaan na lang ito sa pag-abot sa mga Hudyo ngayon. Yun talaga ang sinabi ng Rabbi Dalmatians. Matigas ang ulo niya kaya hindi siya nakinig. Lumipas ang 20 taon bago siya nakatanggap ng dolyar mula kay Rebbe nung namimigay ito ng dolyar tuwing linggo kay Yudeltila. Tumayo siya sa pila laban kay Dalai Trump at pumunta kay Rebbe kasama ang anak niyang babae na sa tingin ko ay naging aktibo sa Chabad. Nakakatuwa lang ikwento na ang anak ng Reform Movement leader ay nasa Chabad o mismong pinuno ng iba't ibang kilusan. Bakit sila nauuwi sa Chabad? Sinasabi ko lang. Dumaan siya para sa dolyar at nang makita siya ni Rebbe, agad siyang nakilala ni Rebbe. May ganap na photographic memory si Rebbe. Nakalimutan ko, may isa pang tawag sa ganong klase ng memorya. Lahat ng nakita ni Rebbe ay natatandaan niya. Iilan lang ang may ganitong kakayahan. Taglay ni Rebbe ang ganong kakayahan at iba pa niyang katangian na isang bihirang kombinasyon. Ang pinakamahalaga, siya ay isang makadiyos na tao, kaya agad siyang kinausap ni Rebbe. Sinagap agad at muli, hindi ko na matandaan ang eksaktong detalye, pero agad na nakuha ni Rebbe ang usapan. Natapos ang usapan nila 20 taon na ang nakalipas. Alam mo ba kung ilan ang nakausap ng Rebbe sa panahong yon? Ang dami ng liham na sinusulat at ipinapadala ni Rebbe araw-araw ay kamangha-mangha, pati na rin ang mga personal na mensahe. Basta ipinagpatuloy ni Rebbe ang nasimulan, kaya napamangha si Gordon Sachs. Kaya sabi niya parang Rebbe o Rabbi, sobrang namangha ako, di ba? O parang ganun ang sinabi niya. Sobrang namangha ako kaya na may malaking ngiti. Kaya sinabi ni Rebbe, paano makakatulong sa mga Hudyo na ikaw ay namangha? Alam mo, si Rebbe ay sobrang tutok sa kanya sa isang bagay. Tayo may responsibilidad din. Natutupad ba natin yon? Sinabi ito ni Rebbe sa paraang komportable siya, hindi nakakailang, at agad siyang bumalik sa usapan. Kaya, paano ang iyong, sa madaling salita, ganito ang ibig sabihin ni Rebbe. Kumusta ang naging takbo ng iyong pananaliksik at ano na ang mga nagawa mo sa 20 taon ng pananaliksik at ideya? Samantala, ang kilusang Chabad ay lumalawak araw-araw. Ito ang gustong iparating ni Rebbe. Makikita mo na ganito talaga ang takbo ng mundo. Pasensya na kung medyo magdadaldal ako tungkol dito, pero ganito talaga ang takbo ng mundo. Alam mo, nag-aaral ka, nagsasaliksik, ini-interview mo ang mga tao. Alam mo, kailangan mong gawin lahat ng yan. Kapag hindi mo alam, masasabi kong dun mo dapat gawin lahat ng yan. Pero alam at nakikita natin, hindi lang basta alam. Noong 1964, kahit anong alam nila noon, mas marami tayong alam ngayon dahil may mga tao tayong hindi lang Rebbe. May sapat tayong karanasan para makita kung ano ang nangyayari sa mundo ng mga Hudyo. Gusto mong malaman kung ano ang mabuti para sa mundo ng mga Hudyo. O sige, tingnan natin kung ano ang umuunlad at kung ano ang namamatay. Ayokong maging sobrang direkta, pero kung bubuksan mo ang iyong mga mata,
Kahit saglit, makikita mo kung aling mga kilusan ang bumabagsak, kung saan ang tao ay nag-a-assimilate at ang mga kilusan ay naging ganon. Dahil sila, alam mo na, masasabi nating hindi nila alam kung paano magandang paraan na sabihin ito, kung paano harapin ito. Kaya naging bahagi na lang sila nito, niyakap na lang nila ito, wag naman sana na talagang masama kumpara sa kung ano ang umuunlad. May ideya kasi, ngayon talaga medyo nagrarant na ako, sana ayos lang. Pero yun ang masaya, di ba? May ideya kasi, itong ideya na, alam mo yun, kailangan mong abutin ang mga tao kung nasaan sila. Ang ideya ng mga mas kaliwang kilusan ay abutin ang mga tao kung nasaan sila dahil kung hindi, mawawala sila. Parang hindi naman sila pupunta sa mga sobrang orthodox na relihiyosong tao, hindi sila makikisalamuha sa mga ganong bagay. Sobra na yun para sa kanila. Kaya nagkaroon ng mga kompromiso. At ang nangyari habang tumatagal ay lalo at lalong lumalaki ang mga kompromiso. Hanggang sa halos wala nang, alam mo yon, halos wala nang pagkakahawig sa Hudaismo. Yan ang nangyari hanggang sa tinanggap na lang. Sabi nila, parang imposible pero binibigyan natin ng impression na pinapabanal ang intermarriage. Kaya, at ang kamanghamanghang nakikita natin ngayon, dahil kaya na nating balikan at malinaw na makita, ay isang Hudyo na hindi relihiyoso. Hindi nila yun nakuha nung bata sila. Gusto ko lang linawin na walang may kasalanan dito. Gayunpaman, bukas na bukas silang yakapin ang isang traditional, ganap at espiritual na pinayamang Hudaismo kung ano talaga ito. Walang kailangang palabnawin isang insulto sa isang Hudyo na kailangan pa nating palabnawin ang mga bagay para sa isang Hudyo. Dahil kailangan nila ng pinalabnaw na version, wag naman sana, hindi kailangan ng mga Hudyo ng pinalabnaw na version. Maaaring abutin sila ng isang buong buhay at kalahati para dahan-dahan nila itong yakapin. Ayos lang yan at okay lang yan, okay lang, di ba? Lahat tayo ay nagtatrabaho ayon sa sarili nating bilis. Ang Roma, mga tao at Hudyo ay hindi nabuo sa isang araw. Gayun din ang ating pagiging masunurin bilang Hudyo ay hindi agad-agad nabubuo. Magiging sobrang hindi matatag at hindi magtatagal. Pero ang pag-akalang kailangan natin ng compromising version ay malaking pagkakamali. Kaya iyon ang rant at nakikita natin yon. Dahil kung titingnan mo lang, at nakakagulat ito sa maraming tao na hindi naiintindihan ang sinabi ko. Tama ba? Hindi talaga nila maintindihan. Bakit pupunta ang mga secular na Hudyo sa isang Hasidic na grupo? Bakit sila pupunta sa isang Hasidic na grupo? Parang anong ginagawa nila doon? Hindi nila maintindihan. Hindi naman pupunta ang buong marketing doon, kaya kailangan natin silang i-accommodate. Tama? At lahat ito ay ebidensya, kaya meron na tayong ebidensya na gawa na ang pag-aral sa nakaraang 60 taon na gawa na ang pag-aral. Mula 1964 nung isinulat ang liham na ito hanggang 2025, nasa harap na natin ang pag-aaral. Ang Chabad ang pinakamalaki at pinakamabilis lumaking kilusang Hudyo sa mundo at hindi ko ito sinasabi dahil ako ay Chabad. Dinadagdagan lang natin ng palamuti ang sombrero. Ano man ito, sinasabi ko lang ito bilang isang katotohanan na mahalaga para sa atin na kilalanin. Sa pag-unawa sa kagandahan ng mga Hudyo, na kapag ipinakita sa isang Hudyo ang katotohanan, yayakapin nila ito. Uulitin ko, hindi ibig sabihin nito na magiging relihiyosong Hudyo sila agad o ganon. Hindi yun ang ibig sabihin ng pagyakap. Ang pagyakap ay nangangahulugang pagtanggap noon. Merong isang bagay na maganda rito na gusto kong mapalapit pa. At bawat isa ay gagawin iyon sa bilis na kaya nila. Iyon ang punto. May komento tayo sa National, sa tingin ko ito ay maling paggaya sa Chabad na tinalakay ang paggaya sa Chabad bilang tapat na pag-abot ng Chabad. Oh, sige. Kaya number 3 na tayo sa sulat kung saan nakalagay ang tatlo, nasa gitna iyon ng pahina 77. Ipinapakita ng Chabad ang tamang paraan para pigilan ito at napakadirekta ng Rebbe ukol dito. Sasagutin din nito ang isa sa mga tanong mo, ano ang layunin ng Chabad? Magandang tanong yan. Ano ba talaga ang Chabad at ano ang layunin natin? Isa ito sa pangunahing paniniwala ng Chabad, ang Ahavat Hashem o pagkakaisa sa Diyos na hindi lang lumikha ng sangkatauhan kundi pati ng buong sansinukob ay kapareho ng Ahavat. Yung Israel ay magkapareho, ang ibig sabihin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa Hudyo ay magkasama.
At ang Abad Yisrael ay hindi kinakailangang ipinapakita sa pagsubok na iligtas ang buong sambayan ng Hudyo, kundi kahit sa pagtulong sa isang tao lang, ang pagtulong sa isang tao ay Ahavat Israel na. Kapag sinabing Abot Yisrael, pagmamahal kay Yisrael, hindi lang ito tumutukoy sa sambayan ng Hudyo na Ami Yisrael, kundi maari ring sa isang individual na Hudyo. Na kapag tumulong tayo sa isang Hudyo at nailigtas natin ang isang Hudyo, para na rin nating nailigtas ang buong mundo, gaya ng sinasabi sa Talmud. Hindi lang buong sambayan ng Hudyo ang tinutulungan ni Abot Israel, kundi pati na rin ang bawat individual. Tandaan, ang sino mang makapagliligtas kahit isang kaluluwa ayon sa ating mga pantas ay itinuturing na nailigtas ang buong mundo. Sa ibang salita, binibigyang diin ng Rebbe ang taong ito. Hindi natin kailangan gawin yon. Hindi mo palaging kailangang hanapin ang solusyon na magliligtas sa buong sambayan ng Hudyo. Minsan, sinusubukan nating abutin ang mga bituin pero nauuwi tayong wala, maliban sa Hudyo na nailigtas natin. Ipinakita ng tagapagtatag ng Chabad si Alter Rebbe, ang halimbawa nito, ang kanyang paglaya mula sa bilangguan ay ngayong gabi at bukas. Kapag sinabihan tayo, isang mahirap na babae ang nanganak sa malayong dulo ng bayan, Reb Shneur. Inalis ni Zalman ang talis at tefillin, tapos pumunta sa barong-barong niya para magsindi ng apoy at maghanda ng pagkain para sa sarili. Hindi nakita ni Algerba na salungat ang pag-antala niya ng panalangin sa Diyos. Tandaan, kahit ang taos pusong panalangin ng isang simpleng Hudyo ay maaring magdulot ng pagkakaisa sa mailalang ng lahat. Upang matulungan ang isang babaeng nangangailangan, sa katunayan, ang ganitong pagtulong ay pinakamainam na pagpapahayag ng pagkakapit sa Diyos. May sinasabi siyang napakalakas, tandaan mo ito, napakalakas nito, sinasabi niya yon, si Alter Rebbe. Gusto kong maintindihan mo na hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang pagkaunawa ko kung sino si Alter Rebbe tulad ng kung sino si Rebbe. Ito ang mga tao na kapag nagtuon sila sa isang salita sa panalangin, kaya nilang mag-focus ng oras at oras sa isang salita lang. Malalim talaga ang kapit nila sa salitang iyon at sa Diyos. Nang marinig ni Alta ang tungkol sa isang mahirap na babae sa dulo ng bayan, siguro isang balo o iba ang kalagayan niya. Walang panggatong sa bahay nila at kailangan niya ng mainit na tirahan dahil may bagong silang nasanggol. Si Altabar mismo ay tumigil sa kanyang pagdarasal, hinubad ang kanyang talus at kanyang villain at agad na nagpunta upang magdala ng panggatong sa babaeng ito. Kung ang taimtim na panalangin ng isang karaniwang Hudyo ay nagdudulot ng pagkakaisa sa mailalang, tiyak na mas magagawa ito ng panalangin ni Alter Rebbe na may mas malalim na pagninilay. At gayunpaman, malinaw kay Alter Rebbe na ang pagtulong sa Avas Yisrael, ang pagtulong sa kapwa Hudyo, ay mas dakila, nagdudulot ng mas matinding Avas Hashem, isang pagmamahal sa Diyos na lampas sa aking lahat ng panalangin. Ito ay napaka-lakes. Alam mo ba? Nung si Rebbe, nagsimula ng kanyang pamumuno bilang Rebbe ng Chabad, iyon ay noong 1951 sa ikasampung araw ng Shvat taglamig iyon, at sa Farbrangin, tinatawag naming pagtitipon kung saan siya nagsalita at opisyal na tinanggap ang pamumuno. Sa pamamagitan ng pagsasabi, isang Hasidic na diskurso na tanging isang mimer, na tanging isang Chabad Rebbe lang ang gumagawa, dinaanan iyon ni Rebbe. Sa diskursong iyon, binanggit niya ang kwento ng bawat isa sa kanyang mga naunang Rebbe at kung paano nila ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para matulungan ang kapwa Hudyo. Iyon talaga ang kanyang binigyang diin at nalaman din namin ito kalaunan. May isang Ginoo na tumutulong noon kay Rebbe, parang hindi opisyal na sekretaryo, at nasa bahay ni Rebbe. Nung gabing bago yon. Noong si Rebbe ay tila naghahanda para sa Farbrangin, umalis siya sa kanyang bahay upang tumulong sa isang Hudyo na nasa ospital. Sa madaling sabi, isinabuhay ni Rebbe ang kanyang mga sinabi at ng mga nauna sa kanya, lalo na ang pagtulong sa kapwa Hudyo. Tuwing may pagkakataon kang tumulong o mag-abot ng tulong sa kapwa Hudyo, ginagawa mo ang isa sa mga pinakabanal na bagay na maaari mong gawin. Kaya kapag may nangangailangang Hudyo, alam mong binibigyan ka ng magandang pagkakataon. May nabasa akong komentaryo, kamakailan may narinig akong nakakatawang punto sa isang lektura tungkol sa pag-aaral ng Hudyo. Ang Chabad ay parang Orthodox shul na may konserbatibong serbisyo para sa reformadong Hudyo.
Sige, nakakatawa siya. Hindi naman gano'n katumpak, pero nakakatawa talaga. Kaya gets ko na, gets ko na. Oo, magaling. Kaya isang pangunahing tanong, ano ang tiyabad sa madaling salita? Ipinapaliwanag ni Rebbe na ang isang pangunahing paniniwala, hindi siya pangunahing paniniwala ng tiyabad. Kung gusto mong malaman kung ano ang tiyabad, ipadala mo sila sa Men's Fabric, ipadala mo ang asawa mo sa Men's Fabrangin ngayong gabi. At sana matuto siya ng kaunti pa tungkol sa kung ano ang tiyabad. Galing talaga yon sa tagapagsalita ng Chabad kaya hindi ito Hindi, ayos yon. Maganda naman ang perspektibong yon. Kaya ko ginawa yon ay dahil hindi ako komportable sabihin na ang Chabad ay may mga serbisyo ng conservative movement. Hindi ako komportable doon. Naintindihan ko naman ang ibig niyang sabihin kahit sino pa siya o nagsabi noon. May isang rabbi noon na nagsabi rin, isang rabbi na lumaki sa Orthodox. Hindi siya Chabad rabbi, local talaga siya. Ayokong banggitin na siya ay pumanaw na hindi na siya nabubuhay. Lumaki siyang Orthodox pero naging rabbi sa conservative na sinagoga. Madalas niyang biro, isa akong Orthodox na rabbi sa conservative na sinagoga na may reformed na miyembro. Kaya pareho lang ang ideya, tama, ito mismo. At iyan ang layunin natin. Ang layunin natin ay particular na makipagtrabaho sa lahat ng mga Hudyo. Kaya't mahalin ang Diyos at mahalin ang Hudyo at mahalin ang daan. Ang pinakamagandang paraan para mahalin ang Diyos ay mahalin ang mga mahal ng Diyos. Iyan ang sinasabi ng Hayom Yom na tinutukoy niya. At ang paraan para mahalin ang mga mahal ng Diyos ay mahalin ang mga anak ng Diyos. Tunay na ang nagtatag ng tiyabad ay naging halimbawa. Nadaanan lang natin ito. Sige, susunod na talata. Paano mo na nakita ko rin na may paggalang sa iyo, manatiling walang ginagawa sa lungsod na ito habang napapalibutan ng libu-libo. Parang nasa New York siya, napapalibutan ng libu-libo at libu-libo. Sa libu-libong kapwa mong Hudyo na naghihirap dahil sa kakulangan ng gabay at direksyon patungo sa tamang landas sa buhay. Ang daan ng Torah, Torah Chaim. Magbubulag-bulagan ka ba sa mga iyak ng mga batang Hudyo na kung hindi agad matutulungan ay maaring mapunta sa isang spiritual na krematoryo? Nakita ni Rebbe ang agarang pangangailangan dito na parang kailangan itong gawin ngayon na hindi tayo pwedeng maghintay. Siguradong gusto mong ialay ang lahat ng lakas at kakayahan mo sa gawaing nagliligtas ng buhay na ito? Ang taimtim kong dasal ay mula ngayon, kahit papaano ay buksan mo ang iyong mga mata at puso sa mga sinabi at isinulat ko sa iyo. Na ikaw, nang hindi na nagpapaliban pa, ay ganap na gagamitin ang mga biyaya at kakayahan na ipinagkaloob sa iyo ng banal na providence upang tulungan at gabayan ang mga batang Hudyo at mga kabataan patungo sa landas ng Torah at mitzvahs upang mailigtas sila mula sa panganib ng ganap na pag-aasimila. Na bukod pa rito, gaya ng ipinaliwanag sa mga turo ng Chabad, na ikinagagalak kong makita na ikaw ay interesado. Ang gawaing ito ay magbibigay ng bagong pananaw tungkol sa Avas Hashem at kaugnay nito. At makakatulong itong linawin ang marami sa mga problema, palaisipan at mga tunggaliang gumugulo sa iyong isipan. Umaasa at nananalangin akong ang aking taos-pusong salita ay tatanggapin ng iyong puso. Alam mo kung masasakyan ko ang enerhiya ng liham na ito para sabihin yon? Sa ngayon, sinusubukan kong alamin para sa sarili ko kung paano, gaya ng sinabi ng Rebbe dito, kung saan ko magagamit ang aking mga kakayahan at talento na ipinagkaloob sa akin ng banal na kapalaran para makalikha ng isang online na komunidad. Kung saan maari akong magturo at ang mga tao ay maaring makaranas talaga ng kasaganaan ng Hudaismo, kung paano ito nakakatulong at kung paano nila makikita ang kanilang banal na layunin sa mundong ito, habang nakikita rin kung paano ito nakakatulong sa kanilang personal na buhay. At ibinabahagi ko lang ito para sabihin na sinusubukan ko pa rin alamin ito. Meron na akong kaunting direksyon at kung meron mang sino man na gustong tumulong sa akin na maisakatuparan ito, magpadala lang ng email sa akin. Hindi ko pa nga alam kung saan ko ito dadalhin ngayon, pero siguro kung alam kong interesado kang tumulong sa akin sa ganitong paraan, baka makaisip tayo ng paraan ng magkasama. Sige, tandaan,
Susunod na letra, 26. Naghahanda ako para sa karera at mga pananaw sa mundo bilang sagot sa iyong liham noong ika-6 na araw ng Cheshvan. Ito ang taong 1954. Malinaw na hindi ako dumating na may mga reklamo lalo na hindi laban sa iyong anak na babae. Sa halip, ipinapahayag ko ang aking pagkadismaya sa estilo ng education na nagtutulak sa mga bata na magsimulang mag-isip tungkol sa kanilang magiging profession. Kaya sa tingin ko, naaalala mo na napag-usapan na natin ito dati. Naibahagi ko na ito kahit hindi palagi. Sa liham, matindi ang ipinahayag na pagkadismaya ni Rebby sa katotohanan dito sa Amerika. Pinalalaki natin ang ating mga anak na ang pangunahing iniisip ay kung paano sila kikita ng pera. Hindi binabaliwala ni Rebby ang importansya ng hanap buhay. Nililinaw ko lang ito. Ang tanong lang niya, dapat ba talagang ganon? At ito ay bumabalik sa sinabi natin kanina. Ano ang mas mahalaga, katawan o espiritu, kung ang isang tao ay matatag sa espiritual? Alam mo, sinasabi ko sa mga tao kasi ang mga anak ko ay lumalabas sa mundo nang hindi handa na suportahan ang kanilang sarili at ganun din ang ginawa ko noon. Kaya nagpakasal ako nung ako'y 23 taong gulang at wala akong ganun. Ibig kong sabihin, naordinahan ako bilang isang rabbi, pero wala talaga akong, kumbaga, karera na natutunan ko, di ba? Kaya wala talaga akong ganun. At saka pala, ang pagiging naordinahan bilang isang rabbi ay nangangahulugan lang na pumasa ka sa mga pagsusulit tungkol sa batas ng mga Hudyo. Kaunti lang doon ang talagang nagagamit ko bilang isang rabbi. Dito. Sige, ang pangunahing ginagawa ko ay ang magbigay ng payo sa mga tao, mag-fundraising, magsalita, magturo, at isa pa, mag-organisa, at iba pa, at iba pa. Lahat ng iba't ibang bagay na ito, di ba? At wala akong natutunan tungkol sa alinman sa mga bagay na ito noon. At eksaktong ganyan ang paniniwala ng Rebby na dapat mangyari. At sinasabi ko sa mga tao na alam ko na kung ang mga anak ko ay emotional at spiritual na matatag at namumuhay ng may layunin. Na ang kanilang paninindigan at passion ay tutulong sa kanila na matuklasan kung ano man ang itinadhana ng Diyos para sa kanila, basta't makakonekta sila sa kung sino sila at sa kanilang mga talento. Gagamitin nila yon at isasabuhay habang may ibang tao na kilala mo rin. Natuto sila ng isang propesyon at naging matagumpay sa pinansyal, pero maraming bahagi ng kanilang buhay ang kulang na kulang at nagdudulot ito ng mahina na pundasyon. Kaya mas mahalaga talaga ang espiritu kaysa sa katawan. Uulitin ko, napakahalaga ng katawan. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang katawan, pero mas mahalaga talaga ang espiritu para maging maayos din ang katawan. Sige, sinasabi dito ni Rebby na ang ideyang ito ay para simulan nilang pag-isipan ng kanilang magiging karera at hindi lang iyon. Sa madaling salita, masasabi ko na ngayon, sa ating makabagong mundo, malinaw na sa mga bata. Sa murang edad, siguro mga 8 o 10 taong gulang pa lang. Alam nila na kailangan nilang mag-aral ng mabuti para sa magandang kinabukasan. Iyan ay maaring tuwirang sinasabi o ipinapahiwatig lang sa kanila, kaya iyon ang nagiging focus nila. Alam ng bata na napakahalaga nito, iyon ang itinuturo sa kanila, kaya iyon ang alam nila. Sabi ng Rebby, binabago rin nito ang ating pamumuhay at edukasyon sa komunidad kapag ginagaya ang secular na pananaw. At ang tinutukoy niya talaga ay kinakausap niya ang isang relihiyosong komunidad, ngayon isang relihiyosong tao. Malinaw naman dahil totoo ito sa relihiyosong komunidad. Ito ay na-adapt na, tuwiran man o hindi, hayagan man o hindi, kung saan ang mga tao ay sobra ang pag-aalala tungkol sa kanilang kabuhayan higit sa lahat ng bagay. Batay sa mga pasya ng ating mga pantas, pagkatapos ng 3 ay itinatag na palagay na kapag may nangyari ng 3 beses, ipinapalagay natin ganun na nga. Matapos mong mapansin ito sa iyong anak na babae at 2 anak na lalaki, naway mabuhay sila. Nakita ko ang 3 mong anak at lahat sila ay naghayag ng parehong pag-aalala tungkol sa trabaho. Alam ko na natutunan ng bata ang pananalita mula sa ama. Kaya muli nakikita mo rito na si Rebby ay tunay na. Gagamitin ko lang ang salitang ito kahit di ko ilalarawan si Rebby ng ganito. Si Rebby ay tunay na espiritual na tagapayo o life coach dahil saklaw niya hindi lang espiritual kundi lahat ng aspeto ng buhay. Ano ang ibig kong sabihin doon?
Ibig kong sabihin, kung gusto mong mag-coach o gumabay sa iba, dapat handa kang sabihin sa kanila ang totoo mong nakikita. Hindi lang dapat pasayahin sila dahil kung hindi, hindi mo sila natutulungan. Makikita mo kung paano iyong ginagawa ni Rebbe. Napakalinaw niya sa mga tao sa kung ano ang tingin niyang tama. Ginagawa niya ito sa pinakamahinahong paraan na kaya niya. Sabi niya, hindi ko ibig sabihin na, alam mo yon, sa marahas na paraan na ganito o ganyan. Pero napakalinaw ni Rebbe tungkol sa kung ano ang tingin niyang kailangang malaman ng tao. Hindi ako pumunta rito para umiyak sa nakaraan gaya ng madalas isulat ni Rebbe sa mga liham niya. Hindi ako nandito para umiyak tungkol sa nakaraan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ano man ang nangyari, ayos lang, pero ang layunin ko lang ay itama. Mula ngayon, ang tanong ay siguraduhin natin para sa hinaharap na mas maayos ang lahat. Hindi dapat ipakita na ang isang matagumpay na tao ay yung may maayos na accounting at malinaw na kaalaman kung paano niya susuportahan ang sarili niya dahil hindi iyon ang sukatan ng tagumpay. Toto, ito ay salungat sa kasabihan ng ating mga pantas na ang isang tao ay hindi alam kung paano niya susuportahan ang sarili niya. Itinuturo ng ating mga pantas na ang tao ay hindi nakakaalam. Akala natin, alam natin, maaaring iniisip natin na alam natin kung paano natin susuportahan ang sarili natin. Pero sa huli, ang Diyos ang nagtatakda kung paano tayo magkakaroon ng kabuhayan at kung saan ito magmumula. At ilang tao ang makakapagsabi sa iyo na, alam mo ba kung ilang tao ang nag-aral ng abogasya o baka hindi iyon ang perpektong halimbawa, pero ilang tao ang inakala mong magiging matagumpay at ang negosyo nila ay magmumula rito. May dumating na bagong oportunidad mula sa ibang direksyon. Si Al-Tarabi ay kilalang nagpapaliwanag na ito ay gaya ng kakulangan ng kaalaman sa pagdating ni Mashiach. Ipapaliwanag ko lang, naiintindihan mo ang sinabi niya at binanggit niya ang pinagmulan. Pasensya, hindi mo dapat pabayaan ito. Pinagpantay ni Al-Tarabi ang dalawa. Sa madaling salita, merong isang turo na ang Mesiyas, Mashiach Yunaka Heshadas, ay darating nang di natin namamalayan. Iba-iba ang paliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Pero sa pinakasimpleng antas, ibig sabihin nito ay magiging sorpresa ito para sa atin. Parang, wow, ganun din sa buhay. Madalas sa hindi inaasahang lugar nang gagaling ang kabuhayan ng tao, akala natin planado na, pero biglang may dumarating mula sa iba. May isang tao na di natin alam na umiiral, biglang lumitaw at narinig ang ginagawa natin. At pagkatapos, alam mo yon, o sa ibang sitwasyon, napunta tayo sa negosyong di nating inakalang papasukin. Kaya ang ganitong paraan ay taliwas din sa talatang ang matalino ay walang tinapay, na ayon sa mga pantas ay tumutukoy sa kabuhayan. Kahit sinasabi ng Torah na pagpapalain ka ni Hashem sa lahat ng gagawin mo, ibig sabihin kailangan pa rin nating kumilos at magtrabaho. Pinagpapala ng Diyos ang trabaho natin. Tinuturuan tayo na kailangan nating magtrabaho at gumawa ng paraan upang matanggap ang mga biyaya ni Hashem. Ipinaliwanag na ang dalawang talata ay hindi magkasalungat. Ang pinaka-importante, hindi niya ito ipinaliwanag dito. Pero sa madaling salita, totoo na kailangan nating magtrabaho. Ano man ang trabaho, maging ito man ay trabaho ng isang rabbi, ng isang negosyanteng babae, o kung ano paman, o asawa na nagtatrabaho, kailangan nating gumawa ng sisidlan para sa mga biyaya ng Diyos. Pero kailangan din nating laging tandaan na habang tayo ay nagsusumikap, ang biyaya. Gaano kabiyaya ang ating trabaho na ngayon ay sinusukat natin sa kita, tama? Pero ang biyaya ng ating trabaho ay nasa kamay ng Diyos. Yan ang departamento ng resulta, hindi ng pagsisikap, kaya tayo ang nagsisikap. And saan natin makikita ang pagkakaiba ng isang tao na gumagawa lang ng sisidlan sa pamamagitan ng pagtatrabaho? Pero naniniwala na ang biyaya ay galing sa Diyos kumpara sa isang tao na hindi, alam mo sa teorya, naniniwala na ito ay galing sa Diyos, pero ganun pa man, kailangan ko pa rin gawin ito para pagpalain. Ito ay ang dami ng emotion at damdamin na inilalagay nila sa kanilang trabaho at ang dami ng kanilang isipan na inuukol nila sa trabaho. Kumpara sa kakayahang isara ang pinto sa tinatawag na 5:00 ng hapon. Alam ko na depende ito sa ating mga trabaho, sa iba't iba nating trabaho. Pero kapag nagpasya tayong tapos na ang araw, isinasara natin ang pinto at maaari na tayong mapunta sa ibang lugar. Tama ba? Iyon ay dahil alam natin na ginawa ko na ang dapat kong gawin. Darating ang biyaya at ngayon kailangan ko namang gawin ang iba ko pang mga responsibilidad kung ano man ang mga responsibilidad na meron tayo. Bilang Hudyo, maraming kailangang gawin araw-araw kahit simple ang pamumuhay tulad ng pagiging mabuting asawa, magulang at anak. Lahat ng iba't ibang obligasyon na meron tayo, pagiging miyembro ng komunidad, pagtulong sa ibang tao, lahat ng iba't ibang bagay na yon. Mula ngayon, dapat maramdaman ng inyong mga anak
na ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa walang hanggan at walang limitasyon. EINSOF. Ang ganda naman nito, sabi ng kuneho. Pinagpapala ko kayo na maramdaman ng inyong mga anak na ang kanilang kapalaran ay nagmumula lamang sa iisang lugar, ang walang hanggan at walang limitasyong EINSOF. Ang walang hanggang liwanag ng Diyos ang pinagmumula ng ating mga biyaya. At wala kayong dapat ipag-alala dahil ang Diyos ay walang hanggan at dahil siya ay walang hanggan, wala kayong dapat ipag-alala. Mayroon ang Diyos ng lahat ng gusto niya, kaya ano man ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos, ibibigay niya yon sa iyo. At ginagarantiya iyon ni Hashem na kung lalakad ka sa aking mga daan, na kung mamumuhay ka bilang isang Hudyo, sa esensya, ibibigay ko sa iyo ang pamumuno. Ang mga oras na gugugulin ng iyong mga anak sa pag-aaral at ang mga pagpapahalaga na makukuha nila mula sa mga aral na itinuturo sa kanila ay magiging mas mahalaga para sa kanila, physical man o spiritual. Naway bigyan ka ni Hashem ng tagumpay at makakita ng marami. Chastity siya na chas. Malinaw na hasidik na lalaki siya kaya humihiling siya ng hasidik na tiyas mula sa lahat ng inapo mo na may bukas na pag-iisip at mabuting kalusugan. Paano nga ba nagkakaroon ng bukas na pag-iisip ang isang tao? Kung hindi tayo nabibigatan sa ating trabaho, maaari tayong magkaroon ng malawak na pag-iisip, pinalawak na isipan. Hindi tayo, alam mo na, nabibigatan. At sa ganung paraan, lahat tayo ay maaaring magkaroon ng mabuting kalusugan. Kaya, muling binibigyang diin ng relihiyosong edukasyon sa Biblia ang kahalagahan ng espiritual na kalusugan kaysa pisikal dahil ito ang susi sa pinakamabuting pisikal na kalusugan. Kung ang isang tao ay walang espiritual na kalusugan, hindi siya magkakaroon ng mabuting pisikal na kalusugan. Maaari siyang makaranas ng pagkabalisa, mga alalahanin at direktang naaapektuhan nito ang ating pisikal na kalagayan. Ayos tayo mga kaibigan, maayos ang kalagayan natin. Huwag masyadong maraming propaganda sa isang araw. Sige, ayos lahat. Sige, punta na tayo sa pagpapalaki ng mga anak. Oh, sige. Meron akong maikling tanong. Lahat ng sinabi mo tungkol sa hindi pag-iisip o pagiging buhay hanggang sa huling panahon. Maaring tama yon, hindi lang ako sanay sa ganong pag-iisip pero naiintindihan ko. Pero ilang taon na ang nakalipas, sabihin na nating noong lumalaki pa ang mismong mga magulang, ibig kong sabihin, malinaw naman, sigurado kahit yung paghinto sa algorithm mamaya, sino ba ang makakagawa nun? Yung mga natutong magtrabaho bilang teenager, lalo na ang mga babae, halos lahat ay nagtrabaho na sa edad 16 para matustusan ng pamilya. Akala ko hindi mo kayang mag-aral ng matagal. Ibig sabihin, naging adult ka agad. Akala ko, Oh, totoo yan. Nag-aaral pa rin ba sila sa kanilang 20? Ibig kong sabihin, hindi naman mahalaga. Depende kung sino, depende kung sino, depende kung sino, syempre. At depende rin kung anong klaseng pamilya sila lumaki, kung kailangan ba nilang magtrabaho. May mayayaman, pero mas marami ang hindi. At karamihan ng bata nagtatrabaho na bago mag-16, tama ba? Ang punto kasi, ganito. Ang punto, kailangan mong mabuhay, di ba? Kaya ang kaligtasan o survival ang laging nauuna sa lahat. Tama ba? Kung kailangan dalhin agad sa ospital sa Shabos, nilalabag natin ang Shabos dahil kaligtasan yon. Tama ba? Pero kapag pinag-uusapan natin ang takot, na karaniwang takot ng tao, na alam ko rin ng mabuti, tulad ng lahat, hindi ako naiiba. Tama, nakakatakot isipin kung sapat ba ang meron tayo para suportahan ang pamilya. Pero paano kung natatakot na ang isang tao kahit wala pa siyang pamilya? Ang punto ko lang gusto kong sabihin na yung sinabi mong hindi gumagana. Magsisimula akong magtrabaho mamaya, pati na rin kung paano ako kikita ng pera sa hinaharap. Ibig sabihin, habang pinalalaki ang isang bata, hanggang sa sila ay magsimulang mag-ayos ng buhay, kailangan nilang hubugin ang sarili nila, okay, hanggang sa eksaktong edad na dapat ay ganon. Pwede nating pag-usapan yon, pero dapat nilang hubugin ang sarili nila. Magsimula tayo dito, sabihin na natin kahit hanggang high school lang, okay, sabihin na natin to, kahit nalampas pa talaga doon. Pero sasabihin ko lang base sa nakasanayan natin, tama? Kaya kahit papaano hanggang high school, tama? Yung focus natin sa mga anak ay ang magpakabuti at mag-aral ng mabuti. Maganda lahat, pero hindi kailangan magpakabuti lang para kumita ng pera, gets mo? Na nag-iindoktrina sa kanila sa isang paraan ng pag-iisip na mahirap nang baguhin kapag tumanda na sila. Kasi naging bahagi na ito ng kanilang pagpapalaki, di ba? Para lang maging mabuti ka, magkaroon ng impormasyon, edukasyon at maging edukadong tao. Pero pangunahing focus talaga ay ang kanilang pagkatao at ang kanilang layunin sa mundong ito na hindi nila makukuha mula sa iba.
Kung hindi sila nasa isang paaralang Hudyo, hindi nila makukuha yon sa pampublikong paaralan. Kailangan nilang makuha yon sa bahay. Sigurado akong alam ng mga anak ko na hindi ako nababahala sa resulta ng kanilang pagsusulit kahit gusto ko rin naman syempre. Gusto ko kapag mataas ang kuha nila sa pagsusulit at binabanggit ko ito kapag nangyayari. Pero wala akong matinding reaction kung hindi maganda ang resulta nila sa pagsusulit. Gayunpaman, kung may ginawa silang hindi tama sa isang kaibigan o nasaktan nila ang damdamin ng kaibigan nila, malaking problema yon para sa akin. Tama ba? Kung hindi nila ginagawa, kung hindi sila ganoon, kapag nilabag nila ang ugali na dapat taglayin ng isang mabuting tao, problema yon. O sa relasyon nila sa Diyos, kapag alam mo yon, kapag hindi nila natutupad kung sino dapat silang maging, parang anong nangyayari? Mahalaga ito sa akin dahil iyon ang kanilang pagkatao. Alam ko kung may magandang pagkatao at pagpapahalaga sila at namumuhay ayon dito. Sigurado akong magiging maayos sila anuman ang gawin nila. At kapag sinabi kong maayos, hindi ko ibig sabihin na magiging mayaman sila. Hindi ko alam Diyos ang magpapasya niyan, pero alam ko na magagawa nilang ihanda ang sarili nila para magtagumpay. Sana nasasagot ko ang tanong mo, Joyce, pero sige. Sige, mahusay, ituloy natin sa susunod na liham. Pagpapala at pagbati. Natanggap lang ang liham mo mula 18 ng Marhedran. Natutuwa ako na sa huli ay patuloy nilang inaayos ang mga Farbranian at nagpapaliwanag ng mga ideyang hindi pa malinaw sa iba. Kaya kung sino man ang tinutukoy niya, nagpapasalamat ang Rebe na patuloy silang nagtuturo ng iba't ibang ideya sa Fabrandian at iba pang paraan para magdala ng linaw sa tagapakinig. Malinaw at likas na nauunawaan na ako'y tumututol ng buong lakas ko. Aba, yung parirala sa dulo ng iyong liham, ang dagat ng kawalang pakialam na narito na sa atin. Sigurado, kahit sa palagay mo mas makata ang pariralang ito kaysa totoong naglalarawan ng sitwasyon, gayunpaman naninindigan akong tutulan kahit ang ganitong parirala. Ang 8 Sahara, ang masamang hilig ng bawat tao, madalas gamitin ang argumentong ito para bigyang katwiran niyon. Kahit na may kaunting pag-asa siyang magbago dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi sulit ang magpumilit dahil napakalayo at napakahirap makamit ang tagumpay. Kaya sa madaling salita, ang Rebbe ay tumututol sa komento ng lalaking ito dahil ang lalaki ay nagkomento at nagsabi na ang dagat ng kawalang interes na nasa atin na, ibig sabihin ay tinatabunan na tayo ng kawalang interes. Ibig sabihin, hindi talaga natin kayang baguhin ang problema. Sabi ng Rebbe, huwag sana mangyari ito dahil ito rin ang bulong ng masamang hilig na laging sinasabi, alam mo ba gaano kalaki ang mababago mo sa buhay mo? Kaya ano ang silbi na madalas nating naiisip? Ewan ko sa hilig mo, pero ako palagi akong sinasabihan ng masamang hilig ko, di ba? Lagi kong nilalabanan ang masamang hilig ko. Sinasabi sa akin na lampas 50 na ako, kaya handa na ako. Ikaw, matanda na ako. Ano pa ba ang magagawa ko, di ba? At bago mo pa malaman, magiging 70, 80 na ako kung anuman. At iyon ay isang tinig. Iyon ay isang tinig. Ang kailangan kong ipaalala sa sarili ko ay hindi naman ako kasing taas ng kuko sa paa ng kung sino si Rebbe, pero nagsimula si Rebbe bilang leader sa edad na 48 nakakatuwa. Pero gayunpaman, ang pundasyon ng aking protesta ay para sa lahat ng nagmula sa isang Hudyong Hasidish na tahanan o mula sa isang pamilyang Hudyo sa pangkalahatan. Kamakailan ay tumayo kasama ang Masira Asnefish, nagsakripisyo ng sarili ng ilang buwan, gaano pa kaya? Kaya, sa loob ng maraming taon, imposibleng hindi ito na itanim sa kanilang mga kaluluwa. Ang Rebbe ang nagsasabi nito, ang Rebbe ang nagsasabi ulit nito, ito ay 1,954. Kaya ang Rebbe ang nagsasabi niyan. Yung mga bata na kayo, or alam ninyo, ang mga bata na maaring hindi na mga bata, kundi mga matatanda na, pero sila ay mga anak pa rin ng kanilang mga magulang. Nasa dating bansa, Russia, ibig sabihin Russia, siguro Poland at iba pa. Tama ba? Isinugal ng kanilang mga magulang ang buhay nila para mabuhay bilang mga Hudyo. Tama? Totoo rin ito para sa ating lahat, hindi ba? Kaya maring hindi ang ating mga magulang, maring ang ating mga lolo't lola o mga lolo't lola sa tuhod. Pero sila ay mga relihiyosong Hudyo, walang duda, at ang kanilang mga buhay ay nasa panganib. Sila ay inuusig hanggang sa punto ng buhay at kamatayan, madalas dahil sila ay mga Hudyo.
And sinasabi ni Rebbe na ang tinutukoy mo ay ang mga bata ngayon sa Amerika na walang pakialam. Hindi. Sabi ni Rebbe, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Itong mga batang ito, ang kanilang mga magulang ay may sariling pagsasakripisyo. Ibig sabihin, handa talaga silang isakripisyo ang kanilang buhay para lang mabuhay, para hindi talikuran ang pagiging Hudyo. At kapag naranasan ng mga bata iyon mula sa kanilang mga magulang at kahit pa mula sa kanilang mga lolo't lola, ito ay napupunta at naitatatak sa kaluluwa ng bata. Kamangha-mangha ang pahayag ni Rebbe. Ito ay naitanim sa kanilang mga kaluluwa, sabi ni Rebbe. Imposibleng hindi ito naitanim sa kanilang mga kaluluwa. Imposible rin na hindi ito naipasa sa kanilang mga anak na lalaki at babae. Gayon din ang mga ugali ng ama, lalo na ang naipapakita araw-araw, ay naisa sa puso ng kanilang mga anak. Nagiging bahagi ito ng kanilang pagkatao. Kapag araw-araw ginagaya ng mga anak ang kilos ng magulang, nagiging bahagi ito ng kanilang pagkatao. Alam mo, tulad ngayon, kung saan lahat ng usapan tungkol sa trauma, puro intergenerational trauma ang pinag-uusapan, bakit hindi rin natin pag-usapan ng ibang bagay? Intergenerational na pagtitiyaga? Sabi ng Rebbe, intergenerational na pagtitiyaga. Hindi ko sinasabing wag pag-usapan yon, pero hindi lang dapat puro doon. Pero bukod sa pag-uusap tungkol sa intergenerational na trauma, alam mo ba, bukod sa iba pang binigay ng magulang ko, nakuha ko rin kung paano nila hinarap ang trauma nila. Hindi maring hindi ito naipasa sa kanilang mga anak. Gayon din ang ugali ng mga ama na madalas nilang ipinapakita ay napupunta sa kalooban ng kanilang mga anak at nagiging bahagi ng kanilang pagkatao. Bagamat hindi ito nararanasan sa isang hayag na paraan, tama ba? Dahil ang tinatalakay natin ay mga bagay na parang nasa ilalim ng kamalayan sa iba't ibang situation na hindi kailangan ng master ng nefesh. Para sa bawat kilos sa loob, nananatili itong buo. Kaya't sinasabi ngayon ng Rebbe, ang katotohanan ay ang kanilang mga magulang ay namuhay sa napakahirap na mga kalagayan na humingi ng pagsasakripisyo ng sarili. Yung anak nila sa Amerika ay hindi nabubuhay sa sobrang hirap, kaya hindi ito nangangailangan ng masiris nefesh. Huwag mong isipin na wala sila nito, hindi lang ito tinatawag o kailangan ngayon. Ang anumang nakuha mula sa pakikibaka para mabuhay sa hirap ay hindi na kayang alisin kahit pilitin pa. Paano pa kaya? Kaya imposible ba na kusa itong mawala? Sa madaling salita, kumbinsido si Rebbe na namamana ng mga anak ang katangian ng kanilang mga magulang. Tiyak na naipasa rin ito. Lahat ng ito ay may kaugnayan sa kanila. Nagtiis ng matinding laban ng dekada ang kanilang mga magulang at nagtagumpay. Marami rin sa mga anak ninyo ang lumahok sa laban na ito. Upang hindi makibagay sa paligid, maging aktibo man o pasibo, ang mga hilig na ito ay nakaukit sa pisaran ng kanilang mga puso at sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, pagkatapos nito ay pumasok sila sa mas magagandang kalagayan ng buhay at ngayon ay nasa mas magagandang kalagayan na sila. Nasa Amerika sila, nililinlang na hindi na kailangang ipaglaban ang pag-iral nila. Dahil malinaw na walang umuusig o pumipilit sa kanila na talikuran ang relihiyon, sana'y hindi ito mangyari. Kaya ang mga likas na ugali na nagbababala sa kanila kapag may banta sa kanilang buhay ay natulog na gaya ng likas sa tao. Kaya ngayon, hindi nila nararamdaman na may banta sa kanilang buhay, kaya hindi sila nagtitipon ng lakas ng pagsasakripisyo ng sarili. Kaya naman ang banta mula sa isang kaaway na nagpapanggap na kaibigan ay mas malaki. Sinasabi ng Rebbe na sa Amerika, ang kaaway na nagkukubli sa Amerika ay mas mapanganib kaysa sa kaaway na nagsinungaling. Yun ay sa Rusya. Dahil sa Rusya sinabi nila, kinamumuhian ka namin, papatayin ka namin, o pipigilan namin kung sino ka. Sa Amerika, ito ay isang melting pot. Halika, malugod kang tinatanggap, walang problema. Pero mas delikado yon dahil kung may bantang harap-harapan, lumalaban ka. Kapag hindi mo alam ang banta, Diyos na lang ang nakakaalam ng mangyayari. Diyos na lang ang magtanggol kung sakaling malaman ng isang tao na may sakit siya. Ano ang gagawin mo? Lalabanan mo ba ang sakit? Paano kung hindi alam ng tao na may sakit siya? Pupunta siya sa ospital, tapos sasabihin ng ospital, may stage 5 ka raw, di ko alam kung meron nun, di ba? Sabi nila, 2 linggo ka na lang mabubuhay, gamutin. Nasa buong katawan mo na, wag naman sana, di ba? Pero hindi mo alam na lalabanan mo, nandun na ang kalaban.
Yan ang hamon na kinakaharap natin ngayon. Ganon din sa kanilang sitwasyon. Kung haharapin nila ang mga bagay na malinaw na sumasalungat sa kanilang mga paniniwalang panrelihiyon, tiyak na hindi na sila makikipagdiskusyon o magbibigay ng sagot. Diretsong tumatanggi ang mga kabataang Amerikanong Hudyo kapag direkta silang inaatake at may paninindigan silang sumagot ng hindi. Gayunpaman, nagsisimula ito sa mga bagay na maliit lang para sa kanila at sa maliliit na paglihis mula sa landas ng hari ng mundo. Siya ang banal, purihin siya. Niloloko ng tao ang sarili sa pagsasabing wala namang dapat ipag-alala dahil kaunti lang ang paglihis sa tamang landas. Kahit ganoon, kung gugustuhin ko, babalik ako sa landas ng ating mga ninuno, ang daan ng Torah at Mitzvah, ayon sa aking iginagalang na biyenan. Si Rebbe, purihin ang kanyang alaala, ay dati nang kilala ng lahat. Kung ang isang tao mula sa kabisera ay naligaw sa makapal na gubat na may mababangis na hayop at tulisan, hindi iyon nangyari ng walang dahilan. Bigla na lang, hindi ka basta-basta mapupunta sa gitna ng gubat. Imposible para sa isang tao mula sa kabisera na bigla na lang mailipat sa isang malalim na gubat. Una, aalis siya sa lungsod at unti-unting lalayo sa daan ng hari, ang karaniwang daan, dahil nagsimula na siyang lumihis. Sa pagpapatuloy sa ganitong paraan, kahit hindi namamalayan, unti-unti siyang lumilihis ng lumilihis. Mula sa kalsada, nalilihis siya papunta sa daan at mula sa daan, napupunta siya sa makitid na landas. Kalaunan, natagpuan niya ang sarili na malayo sa kabihasnan at landas ng iba. Doon niya napagtanto na napapaligiran siya ng mababangis na hayop at delikado bawat galaw niya. Pagkatapos, malinaw na ang kahalintulad nito. Sa madaling salita, ito ang buong taktika ng masamang hilig. Paulit-ulit niyang sinasabi na kaunti lang at di mo namamalayan, malayo ka na sa pinanggalingan mo. Ngayon ay nasa mga araw tayo bago ang dakilang araw ng Yutas Kislev. Ito ay, wow, kita mo na ngayong gabi ay Yutas Kislev at ito ang liham na binabasa natin. Kailangan kong sabihin sa inyo, habang binabasa natin ang liham na ito, iniisip ko na ibabahagi ko ang liham na ito ngayong Pebrero kasama ang mga lalaki. Hindi sapat na marinig lang ito ng mga babae, kailangan ding marinig ito ng mga lalaki. Araw ng kalayaan ni Altaraba na inaresto dahil sa layuning ipalaganap ang mga bukal ng Baal Shem Tov. Ang mga turo ng Chasidis, ang mga direksyon at kaugalian nito para sa bawat miyembro ng mga Hudyo. Ang kanyang kalayaan ay tagumpay din para sa kanyang pamamaraan. Naway kalooban ni Hashem na maunawaan nila ang kanilang sarili, hindi lang ang kanilang panlabas na anyo, kundi pati ang kanilang panloob na pagkatao ay makaunawa. At ang pinakapuso ng kanilang kaluluwa na may kamalayan sa lahat, banal para sa mga Hudyo, sa Torah at lahat ng mitzvah at tagubilin nito. Naway matagpuan nila ang sapat na tapang sa kanilang mga kaluluwa na huwag mahiya sa mga nanunuya upang maipakita ito. Alam mo, isa sa pinakamalaking hadlang sa paggawa ay ang iniisip ng iba tungkol sa kanila. Kaya, sabi ng Rabba, dapat tayong magkaroon ng tapang sa ating mga kaluluwa at huwag mahiya sa mga taong tumatawa o nanunuya sa atin. Ipinapakita nila sa lahat ng aspeto ng buhay kung gaano sila proud lumaki sa Hasidic na tahanan at sundin ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Yung bagay ba na ito ay nakadepende lamang sa kanilang kagustuhan? Na may basbas para sa tagumpay sa paglilingkod sa lalong madaling panahon, naway magdala rin ito ng tagumpay sa lahat ng kanilang mga gawain.